Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Sana po mapanood nyo itong mensahe ko sa inyong lahat regarding yung sagot ko sa mga sinabi ni Madam Senadora Imee Marcos kahapon. Nasyak po ako kasi hindi ko akalain na magagawa niya yan. Kasi kilala ko yan, magmula ng 11 years old po yan. Ma'am Senadora, magmula nung high school ka, parati tayo nagkikita sa Malacanang dati. Nagkasama pa tayo ng 5 years sa Kingston, New Jersey, nung nag-aaral ka sa Princeton University po, kung maalala nyo. Nung nag-aaral ka sa Princeton University, halos 24 hours tayo nagsasama sa isang bahay. Sa loob ng 5 taon na nagsama tayo, hindi lang yon. Magmula nung bata ka, nung 11 years old ka, Miss Imee ang tawag ko noon. Now, Honorable Senator Imee Marcos. Alam mo, Senadora, hindi ako dapat magsalita. Pero parang nasaktan ang dibdib ko yung sinabi mo kay Master Bunget, now PBBM. Hindi ko kalain na sisirain mo yung kapatid mo. Kadugo mo yan eh. Hindi ko kalain, ma'am. Unang-una po, dapat ikaw ang head ng family kasi ikaw ang panganay. Ngayon ko lang nalaman po na nag-ibang pagkaugali mo. Hindi ko akalain po, baka nahagip ka ng mga malalang typhoon, baka na amlingan ka kung nada Ilocano. Ang nasaktan po ako, yung sinabi mo, malala. Hindi naman totoo yan eh. Kilala ko yan si Bunget. Kilala ko kayo. Kilala ko si Irene. Kilala ko si yung bunso, si Miss Imee. Kilala niyo ko lahat. Maraming akong remaining na naiwan na dakilang niyayayo ng Malacanang. Wala nang iba. Kasama ko dyan, si Manong Willie. Ayan. Si John Barres. Ayan ang mga original na nagmamahal talaga ng tapat sa inyo. Ngayon, kung naalala nyo, tuwing election po, nung tumakbo ka ng senador, noong 2019, nag-resign ako sa trabaho ko sa Amerika para tutulungan kita, and you hire me as political security na nagkampanya sa inyo. Maski wala akong sweldo, hindi ko nagreklamo. Yan ang pagmamahal po. Hindi ako mukhang pera. Sana po, isipin nyo naman mabuti po. Kapatid mo yan. Kadugo mo yan. Eyewitnesses. Kayong tatlo, napakasaya na ninyo noon. Nung bata pa kayo. 5 years old si Irene. 8 years old si Bunget. 11 years old ka, ma'am. Napakasaya na inyo nung araw. Napakasaya. Kung saan tayo pumunta, party dito, party dyan. Napakasaya. Hindi ko akalain na ganito ang nangyari. Hindi ko alam kung anong nangyari. Baka na bagyo, baka na typhoon Uwan ka, na typhoon Yolanda ka. Pero sana, ma'am, huwag namang ganyan. Ganyan sana. Para itinuturing ko na kayong mga anak ko. I am 81 years old na po, na naglilingkod pa rin sa pamilya ng Marcos hanggang ngayon. Huwag kayong magagalit po. Itong mensahe ko para sa inyo po. Kasi mas matanda ako sa inyo,
I consider myself as your stepfather kung tutuusin. Advice ko lang, ma'am, mahalin mo yung mga kapatid mo. Ako rin, panganay ako sa pamilya, ma'am. Siyam kami magkakapatid. Pero hindi kami nagsisiraan. Kung pwede mong takpan yung kapatid mo, takpan mo. Ganyan yan. Blood is thicker than water. Yan ang sinasabi nila. Mga kababayan na nakikinig, itong kapatid nyo, lolo nyo na nagsasalita, galing po sa puso ko itong mensahe ko para sa kabutihan ng bayan natin. Isipin yung mabuti kung tama yung sinasabi ni Senadora Amy. Mag-isip kayong mabuti po. Kasi parang hindi ko masasabing nababaliw na yata. Ma'am, nababaliw ka na yata. Baka kumain ka ng shrimps kasi allergic ka ng shrimps. Alam ko yan. Kaya mga kababayan, isipin yung mabuti, analyzein yung mabuti yung mga sinabi ni Amy na paninira sa kapatid niya. Wala pong katotohanan yan. Nasa tabi ako ni BBM yan. Alam ko kung anong gusto niyang makain. Nilulutuan pa namin ng kambing yan. Walang bisyo yan. Nagiinom lang, kuminsan, 2 San Miguel Lights after the campaign. Kung sakali man after the rally, maginuman kami. Nagiinuman kami, pati bodyguard. Ganyan ang pagtuturing niya yung mga nasa tabi ni BBM yan. Hindi matapobre yan. Hindi nagagalit yan. Hindi ko pa narinig yung 3 magkapatid na nagmumura. Ngayon din si Amy. Hindi naman nagmura si Amy. Pero nagsabi na lang kasinungalingan. Yan ang masasabi ko lang po. Lastly, kung mapapanood mo itong mensahe ko, Senadora, pati yung kaibigan mo dyan sa Subic, nag-uusap kami, napakabait mo. Kilala mo yan. Financier mo ng isa. Yung may-ari ng Sigara Hotel dito sa Subic. Kilala kita mabuti. Yung mga bodyguard mo nga, sina Rolex idol nila ako kasi nandun ako sa tabi parate. Iniilan niya ako. Dito ka man, ganyan yan. Mabuti na dito ka, magpakita ka kay Bosyang. Actually, ang palayo niyo sa amin ni Amy is Bosyang. Maraming nakakalam na very close sa kanya. Tingnan mo yan. Nakasama kami. Ang dami kong kasama sa prison noon, ma'am. The late Colonel Arwisa. Yung anak niya ngayon, personal secretary ni BBM, si Leni Arwisa. Ang pamilya namin, sobrang pagka-loyal sa inyong pamilya ng Marcos. Nandito pa rin kami. Walang iwanan po. Yan ang pangako ko kay BBM noon. Habang buhay ako, nandito po ako sa likod ng mga Marcos, sir. Magmula ng protesta, nandyan ako. Alam ni John Baris yan. Kaya, lastly po, Ma'am Senadora, nakikiusap po ako, you are very talented. You are Princeton graduate po. Napakatalino nyo po. Pero, isipin nyo, huwag kayong, you know that already, ma'am. You are very, very talented. You are very, napakahusay nyo po. Kaya yun ang last na mensahe ko po. Sana po, makakarating pa sa inyo itong mensahe ko, ma'am.
And kung sakali man meron akong nasabing mali, tawagan lang ninyo ako. Mapapatunayan ko lahat ng mga sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Kaya, ma'am, kung mari luluhod po ako sa inyo, gumising naman kayo. Gumising naman kayo, ma'am. Isipin yung mabuti yung sinasabi nyo.